Welcome back sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang American monster film noong 2015 na pinamagatang The Sand. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagsimula ang pelikula sa ilang mga kabataan na nagpa-party sa isang beach. Nire-record ng cameraman ang lahat habang sila ay sumasayaw at nagsasaya. Isang lalaking nagngangalang Mitch ang nag-utos sa lahat na ilagay ang mga telepono sa isang bag upang walang sino man ang maaaring kumuha ng litrato sa kanilang wild na gabi at ilagay ang mga ito sa internet. Pagkatapos, dalawang lalaki na sina Vance at Gilbert ang nagdala ng isang malaking bilog na malapot na bagay, at sinasabing natagpuan nila ito sa tubig. Ang lahat ay nagtataka dito, ngunit hindi nila ito masyadong inisip. Ang eksena ay lumipat sa sumunod na umaga, natutulog pa ang lahat, at kasama ni Mitch ang isang babaeng nagngangalang Kaylee, habang nasa malapit na kotse ang apat nilang kaibigan na sina Chanda, Jonah, Ronnie at Vance. Naunang nagising si Kaylee at nagmasid sa paligid, nang makita niya ang isang ibon na nahihirapang makalipad. Akala niya ay na-stuck lang ito, ngunit biglang lumubog ang ibon sa buhangin. Agad na sinubukang magbabala ni Kaylee sa lahat na huwag tumapak sa buhangin. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang isa pa niyang kaibigan na si Marcia, na nakahiga sa isang bench, ay tumapak sa buhangin. Naipit ang kanyang mga paa at hindi siya makagalaw. Nataranta ang lahat at sinubukan ni Vance na tumakbo palabas para iligtas siya. Pinigilan siya ni Kaylee, ngunit hindi siya nakinig. Siya rin ay nahulog at na-stuck sa buhangin bago pa niya maabot si Marcia. Hindi na makita si Marcia sa lugar dahil nilamon na siya ng buo ng buhangin. Napasigaw si Vance sa sakit at hiniling sa kanyang kasintahang si Ronnie na tulungan siya. Habang sinusubukang iangat ni Vance ang kanyang ulo, nalaman niyang nahila na ang kanyang balat at mata. Sinisigaw ni Ronnie ang kanyang pangalan habang tuluyan na siyang lumubog sa buhangin. Nagsimulang napaisip ang lahat ng mga ideya kung bakit at paano ito nangyayari. Nang sinubukan nilang tawagan ang isang tao, napagtanto nilang nasa trunk ng sasakyan ang kanilang mga telepono. Sinubukan ni Jonah na paanda rin ang sasakyan, ngunit ang baterya nito ay patay na, kaya ang grupo ay ganap na na-stuck sa beach. Pagkatapos ay lumapit si Kaylee sa buhangin at itinutok ang kanyang kamay dito. Makikita ang mga puting string na sinusubukang abutin ang kanyang palad mula sa ilalim ng buhangin, at nagulat din si Mitch nang makita ito. Nagising ang isa pa nilang kaibigan na si Gilbert, na na-stuck sa loob ng isang basurahan. Minura niya ang mga kasama dahil sa paglagay sa kanya sa basurahan matapos siyang mahimatay kagabi. Binalaan siya ng grupo na huwag gumalaw, at nagtataka si Gilbert ngunit sumunod siya nang marinig na patay na sina Marcia at Vance. Pumasok sina Mitch at Kaylee sa loob, at nagseselos si Jonah. Si Kaylee at Jonah ay dating magkarelasyon, ngunit naghiwalay sila dahil kay Chanda na kasintahan ngayon ni Jonah. Sinubukan ni Chanda na i-comfort si Jonah, na sinasabing nakahanap na si Kaylee ng para sa kanya. Lumipas ang ilang oras, ngunit walang dumating para hanapin sila. Nakahanap si Kaylee ng sunscreen at ibinigay ito sa mga nasa labas. Malapit nang mahimatay si Gilbert dahil sa init. Inisip ni Kaylee kung paano ito nangyayari, at napatingin sila sa paligid kung saan nakita nila ang lahat ng iba sa party kagabi ay sinipsip na din sa buhangin. Naalala ni Kaylee ang malapot na bola kagabi, at nakita nila itong napisa sa di kalayuan. Naisip nila na ito ay isang uri ng itlog ng nilalang na nakatira sa ilalim ng buhangin, na ginagawang pagkain ang mga tao. Dahil kahapon lang ito ipinanganak, maaaring maliit ang nilalang at may hugis. Gumawa ng plano si Kaylee para malaman kung gaano kalaki ang nilalang. Kumuha siya ng mga sausage at nagsimulang ihagis ang mga ito upang makita kung gaano kalawak ang sakop na buhangin. Nakita ni Gilbert ang isang ibon na sinisipsip sa buhangin at nabigla, kaya napagtanto niyang totoo ang lahat ng sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Umangal ang iba sa paghagis ng mga sausage dahil ito na lang ang tangi nilang source of food, ngunit hindi tumitigil si Kaylee. Ang huling sausage ay hindi lumubog, at ang grupo ay nagsaya dahil maaaring may paraan pa rin, ngunit malabong makarating sila sa ganoon kalayong buhangin. Pagkatapos ay kumuha si Jonah ng dalawang surfboard mula sa sasakyan, at inilagay niya ang isa sa ibabaw ng buhangin at tumalon dito. Natuwa ang lahat noong hindi ito lumubog, at ginamit ito ni Jonah para makapunta sa malapit na bench ngunit nang nakatapak na siya dito ay biglang gumalaw ang surfboard. Si Jonah ay halos mahulog sa lupa, at ang mga string mula sa buhangin ay sinimulang atakihin ang kanyang tiyan. Nagawa niyang iligtas ang sarili, ngunit nasugatan ang kanyang tiyan. Nakahanap siya ng isang bag na puno ng mga supply ng pagkain sa bench. Hindi sinasadyang nalaglag ang isang saging sa lupa, ngunit hindi ito lumubog. Napagtanto ni Jonah na nahulog ang saging sa bahagi kung saan sila nagsindi ng bonfire kagabi, kaya hindi makalalabas ang nilalang sa pagitan ng apoy o abo. Noong siya ay tumayo, makikita ang mga sugat sa kanyang tiyan ay lumalala at nagsimulang lumabas ang mga kanin mula dito. Nagsimula siyang magpanik, ngunit pinakalma siya ni Kaylee at sinabihan siyang bumalik sa bag, at pinasahan niya ang mga kasama ng mga tubig, habang humahagulgol pa rin sa sakit dahil ang kanyang mga sugat ay lalong lumalala.
Sinubukan niyang ipasa ang isang lata kay Mitch, ngunit naging dahilan ito ng pagkabinat ng kanyang sugat, kaya napaiyak siya sa sakit at humiga sa bench. Ang mga surfboard sa lupa ay gumagalaw pa rin, na nagpapahiwatig na ang nilalang ay lumalaki at nagde-develop. Napansin ni Kaylee ang mga string na nakakapit sa mga gulong ng sasakyan, na sinusubukang igalaw ito. Wala na silang gaanong oras bago lumaki ang nilalang at lamunin ang buong sasakyan. Sinubukan ni Chanda at Ronnie na kunin ang mga telepono mula sa trunk. Nag-alok si Ronnie na pumunta sa hood at subukang buksan ito, at hiniling niya kay Chanda na ibigay ang liham na isinulat niya sa isang diary para sa kanyang ina kung sakaling siya ay mamatay. Bubuksan na sana niya ang trunk ngunit pinigilan siya ni Kaylee na nagsasabing ito ay mabubuksan ng husto at malalaglag siya sa buhangin. Binigyan siya ni Kaylee ng hook para mahawakan ito ni Ronnie. Sa wakas ay nagawa niyang buksan ang trunk, ngunit biglang may sasakyang pumunta sa beach at bumusina sa grupo na ikinagulat ni Ronnie kaya hindi sinasadyang naisara niya ulit ang trunk at naipit ang kanyang mga daliri, habang sina Mitch at Kaylee ay sumigaw sa sasakyan para humingi ng tulong. Sa loob ng sasakyan ay isang beach patrol officer, na inakala na ang grupo ay nakadroga kaya hindi niya sila sineryoso. Sa kabila ng pagsigaw ni Kaylee sa kanya na manatili sa loob ng kanyang sasakyan, lumabas pa rin ang officer, ngunit nagulat ang lahat nang makitang malaya itong nakapaglakad sa buhangin. Makikita na ang mga string ay hindi magawang maatake ang kanyang paa dahil sa sapatos. Ang opisyal ay lumapit kay Jonas at nakita ang kanyang mga sugat. Binaliwala niya ang kanyang mga pagmamakaawa na tulungan siya, sa pag-aakalang nakadroga pa rin ang mga ito. Pinuntahan niya sina Kaylee at Mitch para kausapin at pinagalitan sila sa pagiging mga pabayang teenager. Hiniling niya kay Kaylee na lumabas, at nagalit noong hindi ito sumang-ayon. Nagbanta siya na gagamitin niya ang kanyang pepper spray sa kanila, ngunit nang abutin niya ito, hindi sinasadyang nalaglag ang kanyang mga susi sa buhangin, at nang kunin ito, na-stuck ang kanyang kamay at napagtanto nitong totoo ang sinasabi ni Kaylee, ngunit huli na siya para dito. Pinayuhan siya ni Kaylee na gamitin ang pepper spray sa mga string na umaatake sa kanya. Ang spray ay gumagana, at nagawa niyang palayain ang kanyang kamay, ngunit ang kalahati ng kanyang braso ay naputol. Siya ay sumisigaw sa sakit, at muling hinigop siya ng mga string pababa. Pagkatapos niyang masipsip ng tuluyan sa buhangin, kinuha ni Kaylee ang pepper spray na nalaglag niya. Ngayon ay plano ni Mitch na gumamit ng sandals at tuwalya na nakabalot sa kanyang mga paa para tumakbo sa buhangin at makarating sa kotse ng officer. Naniniwala siyang gagana ang kanyang plano tulad ng sapatos ng officer. Hinagis ni Chanda ang tuwalya kay Mitch, ngunit nasira ang harang sa kinatatayuan niya nang sinubukang saluin ito kaya nahulog si Mitch sa buhangin at walang awang kinain ng nilalang. Si Kaylee ay napupuno na sa nilalang. Nakita niyang gumagalaw sa lupa ang nahulog na bakal at nakakuha ng ideya. Muling sinira niya ang isang bahagi ng bakal at iniabot ito kay Chanda, planong gamitin ito bilang tulay mamaya. Pagkatapos ay tumayo siya sa deck at nagawang makatalon sa kotse. Paglapag niya, sinuntok ni Kaylee si Chanda sa mukha dahil sa pag-agaw kay Jonah. Tinanggap ito ni Chanda, at tinulungan ng dalawa si Ronnie na tanggalin ang kanyang mga daliri sa trunk. Si Jonah, na buong oras na nasa bench, ay nagsabi kay Kaylee na mahal niya siya. Pagkatapos ay sinabi ni Kaylee sa kanila ang kanyang plano. Balak niyang gamitin ang bakal bilang tulay para makarating kay Jonah at saka dalhin ang lahat sa sasakyan ng officer. Kinuha ni Chanda ang bakal at inilagay ito sa buhangin, at ginamit ito para maingat na makalakad at mapuntahan si Jonah. Ginawa rin ito ni Kaylee, at ang tatlo ay ligtas na nakapunta sa bench habang si Ronnie ay kasalukuyang naglalakad pa rin sa bakal. Gayunpaman, ang mga string ay kumapit sa kanyang nasugatan na kamay, dahilan para matumba siya. Tinubukang iligtas siya ni Kaylee sa tulong ng pepper spray ngunit saglit lang itong gumana at tuluyang kinuha ng nilalang si Ronnie sa buhangin. Pagkatapos ay binalot ni Chanda ng tuwalya at bag ang kanyang mga paa at tumakbo papunta sa kotse. Tagumpay niyang napuntahan ang hood nito bago pa siya mahuli ng mga string. Nagsaya din si Gilbert, ngunit di nagtagal ay nagsimulang gumalaw ang basurahan. Nasugatan ang kanyang katawan sa gilid ng basurahan at ang dugo ay umakit sa nilalang. Hiniling sa kanya ng mga kasama na kumapit, ngunit ang nilalang ay nakapasok na sa loob ng basurahan at hinihila ang kanyang mga binti. Si Gilbert ay nagsimulang magsuka ng dugo, at hindi nagtagal ay ilang malalaking pares ng mga galamay ang humawak sa kanya at kinaladkad siya sa lupa. Pagkatapos ay ginalaw ng mga galamay ang sasakyan at pinabagsak si Chanda sa hood. Nawalan siya ng malay habang sinisigawan siya ni Kaylee na gumising. Lumipas ang ilang oras, at ngayon ay gabi na, sa wakas ay nagkamalay na si Chanda. Nasa bench pa rin si Kaylee kasama ang sugatan na si Jonah. Nakita ni Chanda ang isang salbabida sa tuktok ng sasakyan at ginamit ito para makapunta sa bench. Matagumpay na nakarating ang tatlo sa sasakyan, at habang nasa loob sina Chanda at Jonah, nasa labas pa si Kaylee, na biglang inatake ng malaking kumikinang na galamay. Si Kaylee ay pumunta sa ibabaw ng kotse kung saan nakahanap siya ng isang lalagyan na may gas. Ginamit niya ito upang sindihan at sunugin ang galamay bago pumasok sa loob ng sasakyan.
Tumahimik ang lahat nang mapagtanto ng dalawa na namatay na si Joned dahil sa kanyang mga sugat. Nagyakapan ang dalawa at umiiyak, nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mga kaibigan. Kinaumagahan, isang lalaki ang kumatok sa bintana ng kotse at ginising ang mga babae. Nakita nilang wala na ang halimaw at maaari na silang maglakad sa buhangin. Magkasama silang naglakad palayo na may trauma, habang ang lalaki ay tumawag ng ambulansya. Sa huling eksena, ang nilalang, na ipinakita bilang isang napakalaking jellyfish, ay makikita sa tubig na patungo sa Santa Monica Pier. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa na video.